Ngayong umaga, kinumpirma ng mga source sa Fox News na inatake ng puwersa ng Amerikano ang 12-12 ng target ng militar ng Iran sa isla ng Karg kagabi. Nangyari ito wala pang 12 oras bago ang deadline ni Pangulong Trump para muling buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz o harapin ang pagkawasak nito. Live mula Tel Aviv, si Trey Inks, international correspondent. Uy, Trey, ano ang masasabi mo sa amin? Magandang umaga mga kaibigan. Kumpirmadong inatake ngayong gabi ng Estados Unidos ang 12-12 ng target sa isla ng Karg sa Iran ayon sa Fox News. Ito ang islang responsabale sa mahigit 70% ng export ng langis ng Iran. Sabi ni Jennifer Griffin, kabilang sa mga target, ang mga bunker, radar at mga imbakan ng bala. Tumatakbo ang oras papalapit sa deadline na itinakda ni Pangulong Trump sa Martes alas 8 ng gabi. Oras ng Washington, sa loob ng 12 oras para makipagkasundo ang Iran sa Estados Unidos o sabi ng Pangulo ay atakehin niya ang mga planta ng kuryente at mga tulay ng Iran. Iyan ang sinabi ng Pangulo kahapon mula sa White House. Mayroon kaming plano dahil sa lakas ng aming hukbo kung saan bawat tulay sa Iran ay wawasakin bago magating gabi bukas. Kung saan bawat planta ng kuryente sa Iran ay titigil sa operasyon, masusunog, sasabog at hindi na muling magagamit. Ibig kong sabihin, ganap na demolisyon bago maghating gabi at mangyayari ito sa loob ng 4 na oras kung gugustuhin namin. Ayaw namin mangyari yon. Tingnan mo mga hinihingi ni na EWA at Iran. Malalaking pagkakaiba ang meron. Hiniling ng mga iwar ang pagbaklas ng mga pasilidad nuklear, walang pinagyamang uranium, restriksyon sa misil, pagbubukas ng Hormuz at pagtigil ng suporta sa Hezbollah, Hamas at Houthis. Samantala, hinihiling ng mga Iranian ang garantiya laban sa bagong pag-atake pagtatapos ng sanksyon, bayad pinsala sa digmaan at sistema ng bayad para sa Hormuz. Pag-alis ng mga base militar ng EWA sa riyon, sabi ng presidente noong linggo, hindi na nakikipagnegosasyon ang Iran sa kanilang nuklear na programa at marami na silang ibinigay na konsesyon. Ayon sa ulat, ilang beses nang nakipagnegosasyon ng mga Iranian pero sabi ng presidente na wala na ang kanilang kalamangan. Bukod sa diplomasya, nasaksihan natin ang tapang sa pagsagip sa Amerikanong pilotong naiwan mag-isa. Ayon sa Fox News, habang nililigtas ang piloto, iniutos ni Admiral Brad Cooper ang pag-atake sa punong tanggapan ng IRGC sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa sa Tehran. Bumamit ang mga bombarderong B-2 ng mga bombang tumatagos gaya sa Operasyon Midnight Hammer para sirain ang punong tanggapan ng Revolutionary Guard. Pinapapita nito kung gaano katindi ang mga nangyayari ngayon sa Iran. Malaya nakakakilos ang CBA sa Iran at habang ang mga B-2 ay bumubomba ng isang target sa timog ng Sao Isfahan. Mula Sao Isfahan, dandang espesyal na puwersang Amerikano ang nagsagip at nagligtas sa kanilang nakakulong na kasama. Trey, may bagong balita sa Truth Social. Ainsley, gusto mo bang basahin? Siyempre, nag-post si Donald Trump, isang buong sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi na hindi na muling maibabalik. Ayokong mangyari ito pero malamang mangyayari. Gayunpaman na yung may kumpletong pagbabago ng rehimen na may mas matatalinong isipan at hindi gaanong radikal, baka may mangyaring revolusyonaryo at kamangha-mangha. Malay natin? Alamin natin na yung gabi ang isa sa pinakakawili-wili at mahalagang sandali sa kasaysayan ng mundo. 47 taon ng panginikil, korupsyon at kamatayan ay sa wakas magtatapos na. Palpalain ng Diyos ang mamamayan ng Iran. Kaya malinaw na ito ay paglala. Alam ng lahat, may palugit ang Pangulo hanggang alas 8 ng gabi. Nagsalita siya tungkol sa kuryente at mga planta ng kuryente na target, pati na rin ang mga istasyon ng tren. Alam natin ang babalang galing Israel. Sinabi ng Israel Defense Forces sa mga sibilyan na huwag sumakay sa tren dahil hindi umaatake sa sibilyan ang mga Amerikano, Israeli at kami. Isa lang ang panig na gumagawa nito. Malinaw na sinabi ng Pangulo na bukas pa rin ang mga opsyon. Ayaw niya ng kamatayan at pagkawasak, ngunit ang deadline ay hindi niya babaguhin. At si Trey. Si Ernst ay kasama pa rin natin. Live mula sa Tel Aviv. Trey, ano masasabi mo sa bagong post na ito? Nakausap ko si Pangulong Trump nitong weekend at seryoso siya sa pag-atake sa infrastruktura, mga planta at tulay ng Iran. Kung hindi pumayag ang mga Iranian sa kasunduan, malulubang kahihinatnan ng mangyayari. Ayon sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ng Pangulo na mamamatay ngayong gabi ang isang buong sibilisasyon at hindi na ito babalik. May mga tanong na dapat itanong ngayon sa Pangulo tungkol sa konteksto ng post na yon.
Mga plano ng Estados Unidos, listahan ng target at uri ng bala laban sa mga Iranian kung itutuloy ang pag-atake sa rehimen. Ito na ang uling sandali rito, isang paraan ng paglabas para sa mga Iranian. Ang presidente, base sa post na ito sa Truth Social, ay muli na namang naglalagay ng matinding pressure sa rehimen para hikayatin silang makipagkasundo. Sa tingin ko, ayaw ng presidente ang hakbang ngayon, pero gagawin niya kung magpapatuloy ang pag-aatubili ng mga Iranian makipagkasundo ng tapat. Magbabahagi lang ako ng dagdag impormasyon mula sa Israeli sources tungkol sa energy program ng Iran. Kamakailan sinabi ng isang mataas na opisyal ng depensa ng Israel na ang enerhiya ang pinakamahinang bahagi ng rehimeng Islamiko. Ang sistema ng enerhiya ng Iran ang Achilles heel ng Republikang Islamiko dahil kalahati ng GDP nila ay nakadepende sa sektor na ito. Kaya nagbabanta ang Pangulo sa infrastruktura. Estrutura energética do país. Naiintindihan niya na sa ilalim ng rehimen ng Iran, nananatili ang rehimen dahil sa infrastruktura ng enerhiya at langis na siyang nagpupundo sa IRGC at sa mga armas na ginagamit laban sa mga kaalyado ni Sexander sa rehiyon. Kinumpirma ng Fox na noong gabi, 12-12 ng pag-atake ng Amerika ang tumama sa isla ng Karg, kung saan nagmumula ang 70% ng mga export ng langis ng Iran. Ipinapahiwatig nitong sinusubukan ng Estados Unidos na magpadala ng huling mensahe sa Iran ayon sa Pangulo sa Truth Social. Kaninang sandali lang, nagpadala ako ng huling mensahe sa rehimen ng Iran. Oo, sigurado. Pinag-uusapan natin ang isang mahalagang paglala rito. Tama ka, Trey, ang Iran ay ekonomiyang nakadepende sa isang kalakal at konektado sa pandaigdigang merkado. Pero balikan natin yung post na kakakuha lang natin dahil may malakas itong mga salita. Dahil marami nagtanong kung ang mga planta ng kuryente at mga tulay ay may koneksyon ba o wala sa militar. Walang koneksyon, ang nuclear core ay magiging target ng militar, pero ito ay isang civil core. Wala. Marahil hindi naman. Paano mo naunawaan ang post na ito? Tungkol lang ba ito sa militar o para sa buong bansa? At para lang bigyan din para sa ating mga manonood na ngayon lang natanggap ang balitang ito, uulitin natin ito. Sinabi niya, isang sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi at hindi na babalik. Ayoko nito pero malamang mangyari pa rin. Kung walang ganap na pagbabago ng rehimen at mas matatalinong isipan na magwawagi, maaring may mangyaring revolusyonaryo at kamangha-mangha. Sino ang nakakaalam? Malalaman natin ngayong gabi. Isa ito sa pinakamahalagang sandali sa masalimuot na kasaysayan ng mundo. Matatapos na ang 47 taon ng panghinyikil, korupsyon at kamatayan, pagpalain ng Diyos ang dakilang mamamayan ng Iran. Uy, Trey. Trey, dagdag pa, iginigiit ng Iran. Narinig ko mula sa isang ahensya ng balita na hinihikayat ang mga kabataan na magtipon bilang human shield at bumuo ng human chain para protektahan ang mga planta ng kuryente. Nakita ko ang mga ulat na yan. Labag sa internasyonal na batas ang paggamit ng human shield sa digmaan. Kailangan nating pansinin ang ilang punto sa post ng Pangulo sa Truth Social. Magkaiba ang nalalaman ng Pangulo at ng publiko. Maraming usapan at paghahanda sa likod ng eksena. Kahit habang nag-uusap tayo ngayon, may pinadala sa akin na screenshot ng post ng Pangulo na kasalukuyan pang tinatype. May pagkakaunawaan na parehong Israel at Estados Unidos habang nagpapatuloy ang Operasyon Epic Fury ay nagtutulungan oras-oras sa paggawa ng mga contingency plan. At kung aatras tayo sandali, bukod sa post na ito sa Truth Social, isipin mo ang mga nangyari sa nakalipas na 24 o 48 oras. Lumipad ang mga bomber na B-2 mula Estados Unidos papuntang Iran, nagbagsak ng mga bomba sa mga bunker malapit sa Tehran na tinatarget ang mga senior na komandante. Kakatanggap natin ang kumpirmasyon mula sa isang opisyal ng Israel sa Fox News na inatake nila ang infrastruktura ng riles ng Iran. Mas maaga, nagbabala ang mga Israeli sa mga sibilyan na lumayo sa mga tren sa bansa. Sinimulan na nilang atakehin ang mga tulay ng sistema ng tren sa Iran sa mismong sanggaling ito. Nagkaroon ng mga pag-atake noong gabi sa isla ng Karg, pinakamalaking pasilidad ng pagluwas ng Iran at responsabale sa 70% ng langis ng bansa. Tuloy ang pag-atake ng Zanmiwa at Israel sa militar na infrastruktura ng Iran. Isa itong operasyong paghahanda. Naghahanda ang Estados Unidos at Israel
Kung walang kasunduan, tataas ang mga pag-atake laban sa rehimen ng Iran. Tinawag ito ng Pangulo bilang araw ng mga planta at tulay para atakihin ang mahalagang infrastruktura sa Iran. Nakakatuwa, nakausap ko kahapon ng isang mataas na sanggunian at tinanong, ano mangyayari kung utusan ng Pangulo ang mga pag-atake? Ayon sa kanila, ang kahinaan ng rehimen ay ang infrastruktura ng enerhiya at ang pag-atake rito ay maaaring pumilit sa rehimen na makipagnegosasyon. Muli, ang Pangulo, bago pa man ang operasyong epikong galit, paulit-ulit na pinili ang diplomatikong paraan. Pero ayaw ng mga Iranian sa diplomasya. Narating natin ang operasyong matinding galit na nangyayari sa harap natin. Malinaw na sinabi ng Pangulo sa Truth Social kamakailan. Na yon na may ganap at lubos na pagbabago ng rehimen, kung saan nangingibabaw ang mas matatalino at hindi ganong radikal, maaari nang mangyari ang kamangha-manghang bagay. Ang Pangulo ay nakatuon sa hinaharap at mga posibilidad para sa 90 milyong tao sa Iran. Trey, pwede ba tayo mag-backtrack at bigyan ng konting konteksto ang mga manonood? Alam ko rin na may pareho kang pinagkukunan na impormasyon. Maraming opsyon ang pwedeng pagpilian ng Pangulo. At kahit na nagkaroon tayo ng kalamangan sa impapawid at napatumbaan natin ang maraming target, lalo na ang mga taong bahagi ng pamunuan ng gobyerno, pati na rin ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya at mga terorista sa loob ng bansa. Mayroon pang ibang mga opsyon na unang inaalok sa Pangulo, ngunit hindi niya inatake ang mga iyon. At kasama roon ang mga tao, pati na rin ang iba't ibang mga lugar, gaya ng ipinaliwanag ng Pangulo, kabilang ang mga riles, pati na rin ang mga planta ng enerhiya at kuryente. Hindi niya tinarget ang mga iyon dahil umaasa siya sa kasunduan. Naririnig na ba nating papunta na tayo roon? Mukhang iyon ang ipinahihiwatig ng post na yon. Oo, pagkatapos kausapin ng Pangulo, kung ayaw ng Republikang Islamiko ng tapat na kasunduan, ikinokonsidera ng Estados Unidos lahat ng opsyon. Tama ka, dahil sa operasyong ito, nagawa ng Estados Unidos at Israel, hindi lang kontrolin ang himpapawid ng Iran, kundi mapanatili rin ang mga pagpipiliang target. Hindi kapantay ng Republikang Islamiko ang kakayahan ng Estados Unidos at Israel. Kapag tiningnan natin ang nangyayari ngayon, kahapon, sinabi ng kalihim ng digmaan ng Zimitya, si Pete Hegseth, ang isang mahalagang bagay. Sinabi niya na kahapon ang pinakamalaking pambobomba mula simula ng Operasyon Epic Fury at na yun naman ang magiging pinakamalaking kampanya ng pambobomba mula nang magsimula ang operasyong ito. Pinapapitan ito na araw-araw dinaragdagan ng Estados Unidos at Israel ang bilang ng bala at bombang ibinabagsak nila sa mga target na militar at autoridad ng Republika Islamika. Bukod pa rito, hindi na napapanatili ng rehimeng Islamiko ang dami ng putok tulad noong mga unang araw ng digmaang ito. Mulay, pinapakita nito ang panghingibabaw ng Estados Unidos sa himpapawid. Habang lumalawak ang kakayahang umatake ng Estados Unidos, humihina naman ang kakayahan ng Iran. Hindi na talaga nila kayang magpakawala ng parehong dami ng mga misil at drone tulad ng dati. Sila pa rin ay isang banta sa buong reyon. Hindi pa tapos pero may pattern na lumilitaw. Habang lumalakas ang panig ng Estados Unidos, humihina naman ang panig ng Iran. Sige, Trey English, live para sa atin mula sa Tel Aviv. Salamat, extra. Trey, maraming salamat.